Ayan po, isang magandang hapon. Isa pa nga malakas sa palakpak para sa Panginoong Jesucristo. Amen. Maligayang 24 na taon po ng anibersaryo na ating pong simbahan. Sa lahat po ng bago, you are very much welcome sa simbahan po natin. Ngayon po, pwede ko bang kunin yung inyong pandinig? Medyo kailangan natin mag-focus. Ako naniniwala, may dadalhin po ang Panginoon na salita niya, na dadalhin po ng lingkod ng Panginoon sa hapon pong ito. Hindi ko na po patagalin. Ang ating pong tagapagsalita ay vision carrier po ng Transform Lit, isang discipleship program na minamahal ko na ginagamit po ng Panginoon para sa mga sa iba't ibang simbahan. Actually po, siya po ang pastor ng International Baptist Church, Bilyacuan, sa Pasig po ito. At ngayon po, sabi niya, ang church po nila ay magte-turn po sa panibagong pangalan na Transform Community Church. Siguro po, sabihin ko na lang kung paano ko itong na-meet. Yung lingkod ng Panginoon na gagamitin sa hapong po ito, na-meet ko po ito sa isang seminar na ito pong Transform Lit. Nung kami po ay nandoon na magkakasama, nakita ko po itong bata na ito, kasi mas bata ho ito sa akin, yung talino na ito kakaiba. Sabi ko nga, kakaiba yung regalo ng Diyos sa batang ito na kailangan ng body of Christ. Kaya po, at nung kausap namin siya, napaka down to earth. Yung kanyang humility, ibang level. Sabi ko, ito kailangan namin itong mga lingkod ho ng Panginoon. So, hindi ko na ho patatagalin. Siya na po magpapakilala po sa kanya. And so much more. Ihanda ho natin mga puso natin. Magtatanim ang Diyos ng salita niya sa mga puso natin. God will, sino iniwala? Pagpapalain tayo ng Lord sa hapong ito. Amen. Tinatawagan ko po, pwede po bang palakpakan natin ang lingkod ho ng Panginoon? Pastor Gerald Sardinia. Na po, isang malakas sa palakpak sa lingkod ng Diyos. Come on. Number 8 ho sa balota. Hanap din kasi nakabarong ako Tapos Thank you po sa BGO. Napakalaking pribileyo po para sa akin to be here today. Ako po I am so inspired, blessed, and challenged dahil po sa buhay ni Pastor at ni Pastora at ng buong BGO family po. Napakalaking pribileyo po sa akin to be here. Actually, may gawain po sa church namin. Sabi ko, bahala kayo dyan. Doon na ako. Hindi po. Thank you, Pastor, for this opportunity po. Ako po ay talagang napakalaking pribileyo po para sa akin na nandito po ngayon. Sino po yung first timer ngayon? Na-invite po kayo. Pakitaas po yung kamay. Pakibigyan ho natin sila ng palakpak na lang. Hindi ho. We're so glad that you are here. Masayang-masaya ho kami na nandito kayo ngayon. Napakalaking bagay po niyan. Kanina pa lang po, nung pinapakinggan ko, yung sa worship pa lang, yung sa mga testimonies, ayoko na mag-preach Magpe-pray na lang ako. Bababa na ako dito. Nakakatuwa ho kasi ang theme natin for this year is God is doing something new. He is doing something new. Pag-aaralan ho natin yan mamaya, but before we do that, manalangin ho muna tayo. Let's all pray. Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan ngayong hapon na ito, Panginoon. Kinikilala namin na wala kaming kakayanan malibang ikaw ang kumilos, Panginoon. Patnubayan niyo po kami, hayaan niyo na yung mensahe mo maging malinaw at tumugon, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa iyo ng matino, Panginoon, at maayos, positibo. Patnubayan niyo po ako, Panginoon, wala po akong kapasidad, malibang ang banal na Espiritu mo po ang kumilos sa kalagitnaan namin ngayon. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Amen at Amen. Total, we're talking about something new. Nandiyan na po yung PowerPoint natin. Tignan nyo na lang po. Noong January 1, 1929, isa sa mga pinakamagaling na college players ng American football, ang pangalan niya ho, si Roy Riegels. Roy Riegels. Ito po siya. Si Roy Riegels po is touted as the best college football player nung panahon niya po. Napakahusay na manlalaro. Very athletic. Yung IQ niya pagdating sa game, ang tindi.
Hindi natin alam masyado yung American football eh. Pero ang goal ng American football, meron silang bola, ang tawag doon pigskin. Kailangan madala mo, kung doon yung base nyo, kailangan madala nyo yung pigskin doon. Habang pupunta ka doon, merong mga haharang sa'yo. Right? So ganun po yung ginagawa nila. Tapos tong si Roy Riegels, so passionate to the game, New Year, statement game yung dapat niyang gawin. Kalaban ho nila yung rival nila doon sa finals game nila. Pagkatapos ho, dahil sa yung ace player nung team, sa kanya ho binigay yung bola. Pagkakuha niya po doon sa bola, dahil sa passion niya, and he's on set para po madala yung bola doon sa kanilang base, ang ginawa niya ho, niyakap niya yung bola, takbo ng mabilis, pagkatapos tingin doon sa base nila. Tingin sa base nila. He went there, pagkatapos po, takbo lang siya ng takbo, meron siyang kalaban, hinarang siya. Ang tawag doon, tackle. Tinakel ho siya. Hindi ho siya napigilan. Pagkatapos uno, tumakbo pa rin siya. Nagtaka ho siya, ang bilis tumakbo ni Roy Riegels, nagtaka siya kasi walang masyadong pumipigil na sa kanya. Tapos nakita niya sa peripheral vision niya, yung pinakamabilis na mananakbo sa team nila, yun yung humahabol sa kanya. Pagkatapos may sinisigaw, hindi niya marinig kung ano yung sinisigaw ng kakampi niya. Pagkatapos, nung napalapit na yung kakampi niya sa kanya, sumisigaw, Roy! Roy! Pagkalingon niya ho, tinakil siya nung kakampi niya, tapos yung kakampi niya iyak ng iyak. Finals game to eh. Napakahalaga nung game. Iyak ng iyak yung kakampi niya. Sabi niya, Roy! Roy! Wrong way! Wrong way! Kung sa basketball to, mga kapatid, para kang nag-shoot dun sa ring ng kalaban. Pero sa football, mas malala. Kasi kapag naka-touchdown yung kalaban nyo, ang laking baon na agad sa score. And they were crying. And Roy was crying. At sa totoo po, nung time na yon, nagkaroon siya ng something new in his name. Hindi na siya nakilala bilang si Roy. Ang naging pangalan na ni Roy nung time na yon ay Roy Wrong Way Riegels. Yun na yung naging bansag sa kanya. Roy Wrong Way Riegels. Ang ginawa niya ho, tumakbo siya, umiyak siya, pagkatapos lumapit siya dun sa dugout nila, kinausap niya yung coach niya, pagkatapos ito po sabi niya, Coach, di ko na kaya to. I've ruined you, sinira kita, Coach. I've ruined myself. Sinira ko yung career ko. I've ruined the University of California. I couldn't face that crowd to save my life. Hindi ko na kayang bumalik doon, Coach. Pahara-harapin pa yung mga tao na yun. Alam niyo po, para sa akin, ang pinakamasakit, pinakamalungkot, pinakamakirot na salita sa talasalita ang Tagalog ay yung salitang sayang. Sayang. Saya na sana eh. Nagkaroon lang ng NG. Sayang. Ang masakit sa sayang, hindi yan nananatiling sayang. Nagbabaon niya ng kaibigan. Yung salitang sana. Some of you here, yan yung madalas na marinig mo sa mga tao. Alam mo, okay sana yan eh. Kaso sayang. 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 Sana, sayang. Alam niyo po, ang dami-dami nating mga pagkakataon na nasasayang sa buhay natin. Ang daming pagkakataon, yung mga pribileyo na pinagkakalob ng Panginoon, imbis na dapat nagiging katuparan na ng mga nasa ng buhay at puso natin, nagiging sana, ito dapat yun eh. Yung iba sa inyo dito, produkto ng mga sana at saka sayang ng magulang nyo. Sana naging maayos na tatay yung tatay ko, di sana kami ganito. Kung sana hindi naging loko-loko yung kapatid ko, di sana naging ganto ko ngayon. Marami ho tayong maling desisyon, yung iba maling relasyon, kaya po nakabaon tayo dito sa mga bagay na to ngayon. Yung iba sa atin dito, nakabaon ka financially, kasi meron kang mga bagay na kala mo, yun yung tamang solusyon, tapos sa dulo, nabudol ka. Yung iba dito, may UTI. Alam niyo UTI? Umasa ka sa pangako ng poging lalaki, pagkatapos umasa ka, tapos iniwan. Nagka-UTI. Sayang, yun na sana yung dream boy ko.
Kaso, niloko lang ako eh. Sana yung aking kinabukasan. Ang masakit dito, hindi nananatiling ganun ho yun. Yung bawat sana at bawat sayang ho natin, mga kapatid, nagiging daan po yan para gamitin ng dyablo para bigyan tayo ng panibagong bansag sa buhay. Gustong-gusto ko yung ginawa ng mga kids natin. Some of you here, dati kang nag-church, o yung iba dito, medyo nakaka-attend ka. Umattend ka ng small group, ng life group. Pagkatapos, meron kang nagawang maling desisyon sa buhay mo, sayang. Sana, leader ka na sana. Kaya ang tingin sa'yo ng mga tao, you are unworthy, pabanal ka lang. Banal na aso, santong kabayo. Yung iba sa atin dito, ito yung storya ng buhay mo. Ito yung kwento ng buhay mo, kagaya ng testimony kanina. Multiple times, you have been rejected by so many people in your life. Ang masakit dito, yung mismo nang reject sa'yo, yung mga taong dapat na tumatanggap at yumayakap sa'yo. But this has been your name. This has been your tag. This has been your brand. Ito yung brand nyo ng buhay mo. Ito yung panibagong pansamantagal ng buhay mo. Rejected. Some of you here, yung mga taong dapat nagmahal sa'yo, hindi ka nila minahal. Right here and right now, you feel unloved. Kahit na anong sabi nila na mahal ka ng Diyos, di mo maramdaman. Kasi iniwan ka ng tatay mo. Kasi iniwan ka ng nanay mo. Kasi pinagpalit ka ng mga taong dapat minahal ka. And right here and right now, there is this thing that's ringing in your heart and ringing in your mind. Ang feeling mo sa sarili mo, damaged goods ka. You are the epitome of sana and sayang. Sana at sayang. Sana, sayang, nasa sayang, kaya ngayon nanghihinayang ka sa pinagkakalagyan mo sa buhay mo ngayon. Storya mo yan eh. Storya ko rin yan. Storya nating lahat. Storya yan nung pag-aaralan natin ngayon. Bakit mo nasabing ganun, Toray? Because Isaiah chapter 43, yung ating theme verse, it's really about a verse on judgment and wrath. Ito po ay isang talata at kabanata tungkol sa galit at judgment. Nino, Toray, yung nation of Israel po, paulit-ulit, sinabihan sila ng Panginoon, paulit-ulit, huwag kayong lumayo sa akin, dito lang kayo sa yakap ko, huwag ka nang aalis. Pero paulit-ulit din na dinisregard ng mga Israelita yung mensahe ng Panginoon na yon. Kaya paulit-ulit silang pinarusahan ng Panginoon. Dumating yung time, sabi ng Panginoon, pag di pa kayo nakinig, pagpapadala ko ng isang bansa, ang tawag sa kanila, Nation of Babylon, papahirapan nila kayo ng husto. Masasayang yung binibuild up ko sa'yo. Pagkatapos sabi nila, tsaka na yun. Tsaka na yun. Bago ho natin basahin yung Isaiah 43, ito po yung konteksto niyan. Isaiah 42, magkarugtong lang ho yan. Nung hindi pa nauuso yung chapter tsaka verses, magkarugtong ho ito. Ano sabi dito? You have seen many things, but you pay no attention. Your ears are open, and you do not listen. Tanungin mo katabi mo, nakikinig ka ba? Sabi ng iba, oo. Parang si Kuya Bray. Panginoon! Ang tindi, no? Na-bless ako doon. Ang tinding manalangin. May kasunod pa yan. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, sino ba ang nag-hand kay Jacob over to become Lut? Ano ibig sabihin nun? Sino ba ang nagpumayag na maging alipin ang Israel? And Israel to the plunderers. Hindi ba si Lord? Pastor, kala ko ba ang gusto lang ni Lord, maging masaya tayo? Kung susunod ka sa Kanya, magiging masaya ka. Against whom we have sinned. Bakit daw ganon? For they would not follow. Ayaw nilang makinig eh. His ways. And they did not obey His law. Ayaw nilang sundin yung puso ng Panginoon. That's why on verse 25, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kaya nga po, this is a pronouncement of judgment. Ang sabi ng Panginoon, so He poured out on them, ano daw? It's burning anger. The violence of war, it enveloped them in flames, yet they did not understand. Yun ang masakit dun eh. Pinalo na, hindi pa rin nakinig.
It consumed them, but they did not take it to heart. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Mabiyaya ang Diyos sa iyo. Kanina, I was so moved sa prayer ni Pastora. Grabe yun. Ang Diyos ho natin mahabagin. Ang Diyos ho natin, mga kapatid, He will wait for you. Ang Diyos ho natin, the very reason kung bakit nandito ka ngayon, may nag-invite sa'yo, kinukulit ka, the very reason kung bakit nandito ka ngayon, kasi mahal ka ng Diyos. But the Word of God tells us, Isaiah 55:7-8, seek the Lord while He may be found. Bakit while He may be found? Kasi darating yung panahon, kapag masyadong matigas ang mukha mo, sasabihin ng Panginoon, tama na. Tama na. Tapos ka na. Hindi dahil sa hindi maawain ng Diyos, hindi dahil sa hindi mapagmahal ang Diyos, pero kasi pinili mong sumunod dun sa direksyon ng puso mo, yung gusto mo lang. Ang Panginoon, once you won't follow God, He will step aside and say, sige, yan ang gusto mo. In Genesis chapter 6, verse 3, sabi doon, yung Espiritu ng Diyos will not always strive with men. You are here today. Nandito ka ngayon. Kung hindi ka tutugon sa Panginoon, hindi ko alam kung hanggang kailan ang pagkakataon mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan pagkakataon mo. Si Pastor, anniversary ng church, masyadong KJ. But that's the truth. Yung kasi yung verse eh. Yung kasi sinabi ng salita eh. In the midst of all those things, in the midst of judgment, in the midst nung sinabi ng Panginoon, tama na, ayaw nyo makinig, awat na, sige pa rin kayo, o sige, naparusahan sila. In the midst of all those things, in spite of all those things, dun niya sinabi yung verse. That's why it makes it more special. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon in Isaiah 43 verse 18, may sinabi kong judgment sa inyo. May sinabi kong masasakit na bagay tungkol sa inyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Forget the former things. Forget the former things. Ano yung former things? Lahat yung binanggit kanina. Do not dwell on the past. Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Sabi nung iba, Pastor, mag-move on na ako sa asawa ko. Hindi mo. Some of you here, wala ka sa kulungan, pero ang ginagawa mong preso mo is the prison cell of guilt. Meron kang mga bagay na nagawa in the past. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa preso, sa kulungan na yun, doon sa holding cell na yun. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin. Hindi po ako mapaniwalain doon sa patawarin mo ang sarili mo. Wala naman sa Bible yun eh. Ang sinabi sa Bible, maniwala kang pinatawad ka na niya. Tanggapin mo yung kapatawaran niya. But some of us here, maybe you have dwelt in the past so much, kaya ang pakiramdam mo, galit sa iyo yung Diyos. Maybe some of you here, marami kang mga bagay na nagawa in the past. Every time i-invite ka sa BGO, sinasabi mo, baka malusaw ako eh. But I want to tell you today, the declaration of the Lord is this, do not dwell on the past. Wala ka nang mababago dun. Tapos na yun. You can only learn from the past, pero huwag kang mag-dwell sa past. Bakit, Toray? Ito yung sagot ng Panginoon. Kasi, sabi ng Panginoon, see. Ba't kailangan niya pang sabihin see? Kasi minsan nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan na to. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba nagigets? May gagawin akong bago. May gagawin akong bago. Hindi mo ba nagigets yun? Notice this. Nung yung Israel, pinalaya ng Panginoon from Egypt, papunta sa Promised Land, ano ginawa ng Panginoon? Hinawi niya yung buhok niya. Hinawi niya yung Red Sea. Yun yung sabi ng Panginoon. Nasa isang matinding sitwasyon sila. They were in captivity sa Egypt 400 plus years. In captivity. Pagkatapos, hinawi ng Diyos yung ilog. Ito po, they will be in captivity, Babylonian captivity. Ano sabi ng Panginoon?
reverse Exodus. Binaliktad niya yung Exodus. Sabi niya, sa deserto naman gagawa ako ng tubig. Sa deserto gagawa ako ng ilog. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung tingin mong imposible, kaya kong gawin sa buhay mo. Teka, Pastor, ano ba yung sinasabi niya na new thing na gagawin niya sa buhay ko? Iko-correct lang ho natin yung misconception. Ako rin po, ang akala ko dati, ang ibig sabihin ng gagawa siya ng bagong bagay sa buhay natin, kung ano yung gusto mo, Lord, gawin mo to sa buhay ko. Ito yung new thing ko. Yun na yun. For you to understand kung ano yung sinasabi niyang new thing, babasahin natin yung unang verse. Okay lang ho ba yun sa inyo? Meron tayong 3 factors o 3 components sa titignan. Ano ba yung bagong bagay na yun na gustong gawin ng Panginoon? Na sinabi niya sa Israel na willing pa rin na gawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. I want to tell you today, bago gumawa ng bagong bagay ang Panginoon para sa'yo, gagawa muna siya ng bagong bagay sa buhay mo. Before He does anything new, something new for you, He will do something new in you. Sa loob mo muna. Merong 3 bagay na babaguhin ng Panginoon. He will make new things in your life today. Hindi ho ako nagpipreach dito. Nasasabihin ko sa inyo, pagtapos ito, magkakaroon ka na ng kotse. Magkakaroon ka ng dream wife, dream life, ito na yung dream na buhay mo. Ang sasabihin ko sa iyo, kagaya nung sinabi nila kanina, paglabas mo dito, kung rerespetuhin mo tong 3 bagay na to, bagong nilalang ka na pagtapos ito. Ano yan, Pastor? The Lord is promising them to have a new sense of, ano daw po? Pakilakasan nga po. Identity. Identity. Sabi ng Panginoon dito, in verse 1, but now, yan ang gusto ko sa Panginoon eh. Kanina puro judgment. Kanina puro pass. Ito yung nagawa. Pero sabi ng Panginoon, pero ngayon, ganun kagaling ang Panginoon eh. He can turn, yung pangit at madilim, kaya niyang gawing magandang pangitain. Yung sinasabi ng mundo na malas at sakit, kaya niyang gawing patunay ng kanyang malasakit. Yung sinasabi mo na mga pasa at lamat, kaya niyang gawing patunay at walang hanggang pasasalamat. Ganun yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Yung bagay na hindi mo expected, gagawin niya. Tuwang-tuwa ako dun sa mga testimonies na narinig ko kanina. God can turn your life around 180 degrees. Kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. But God, let Him write the story of your life. Sabi dito, but now, this is what the Lord says. Panginoon nagsabi nito, hindi ako. Ang sabi ng Panginoon, He who created you, Jacob. Sino si Jacob? Yun din yung tawag ng Panginoon sa nation of Israel. He who formed you, Israel, do not fear. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, do not fear. Sa ibang version, ito yan, be brave. Sabi mo sa katabi mo, be brave. Maging matapang ka. Some of you here, yun lang kailangan mo marinig ngayong hapon na to, maging matapang ka na gawin yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At sabi ng Panginoon, kasama mo ko. Sabi ko dito, I created you and I redeemed you. Anong sinasabi niya dito, Toray? Alam ko naman na yun eh. Kung ikaw Israelita, alam ko Jacob ako. Kung ikaw Israelita, alam ko Israelita ako. Anong sinasabi niya dito? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka na lang basta isang Israelita. Sabi niya, I have created you. Sa Panginoon ka, via creative right. Siyang lumalang sa lahat sa atin. Sa Panginoon ka, via redemptive right. Tinubos ka ng Diyos. Meron ng isang bata, gustong-gusto niyang maglaro ng bangka. Gumawa ho siya, nag-assemble siya ng sarili niyang toy boat. Nilagyan niya ng motor, nilagyan niya ng magandang sail, inassemble niya fiberglass, isasali niya sa competition. And then one day, sinubukan niya ho, pinaandar niya ho sa ilog. Pagkatapos yung kanyang toy boat, biglang hinangin ho ng malakas. Yung ginastosan niya, yung binuo niya, nilagyan niya ng pangalan na toy boat na wala ho. Iyak nang iyak ho yung bata. After 2 days, meron siyang nakitang isang bully, hawak-hawak yung toy boat niya.
Pagkatapos ibinebenta yung toy boat niya. Sabi niya, akin yan. Tignan mo, yun yung pangalan, no? Sabi nung bully, hindi na sa'yo to. Akin na to ngayon. Bilin mo, 1,000 pesos. Sabi nung bata, akin naman yan, ba't mo ibebenta sa akin? Sige, bibiling ko 1,000. Sabi nung bully, hindi. Gawin nating 1,500. Sabi nung bata, sige, 1,500. Sabi nung bully, madaling utuin. Gawin nating 2,000, close deal. Pinag-ipunan ho ng bata. Pagkatapos kinuha niya ulit yung bangka that bears his name. Ginawa niya, tinubos niya, kanya, nasa kanya na ulit. Does it remind you of a story? Hindi ba ganun ang story ng buhay mo? Nilikha ka ng Diyos, lumayo ka sa Diyos, pagkatapos namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka mula sa mga kasalanan mo. And right here and right now, the Lord is offering you to be redeemed. Aayaw pa tayo doon? Sabi ng Panginoon, I'm giving you a new sense of identity. Hindi lang yun. Sabi dito, binibigyan kita ng panibagong pangalan. Sabi, I have called you. Tinawag kita. Ano daw? By name. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, nangingilabot ako sa madaling araw habang nagpapatulog ng bata. Sabi dito, I have summoned you by name. You are mine. Sa akin ka. Sa akin ka. Alam niyo po, I am also a part of a ministry that helps yung mga biktima ng tinatawag na OSAIC. Alam niyo po ba yung OSAIC? Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Noong nag-pandemic po, tumaas ng 264% yung bilang ng mga batang inaabuso. At 70% ng mga perpetrators, either nanay o tatay nila. Ito pong mga bata na to is looking for love sa kung saan mga lugar. Ito pong mga bata na to looking for acceptance and approval sa kung saan mga lugar. They are looking for a people, they are looking for a place na tatawagin silang kanila. Na pwede nilang tawagin kanila. They are looking for people na pwede nilang tawaging akin. They are looking for parents na pwedeng tumawag sa kanila na akin yan. And the Lord is promising them, sabi ho dito, I have summoned you by name. Nabubuhay ho tayo sa isang mundo, ang motto ng mga kabataan ngayon, ipakilala mo kung sino ka. Hindi. Ipakilala mo kung sino ka. But the reality is, hindi mo makikilala kung sino ka hanggat hindi mo naiintindihan kung kanino ka. At sabi ng salita ng Panginoon, sa Kanya ka. Sa Kanya ka. Sa Kanya ka. No other thing. Alam niyo po, one of the most heartwarming things na naranasan ko sa buhay ko is fatherhood. Nung magkaroon ho ako ng 2 anak. Nung unang beses na makita ko yung anak ko, tapos mayakap ko siya, makarga ko siya, para akong tumitingin sa sarili ko eh. Bakit? Sabi ko dun sa anak ko, akin ka. You bear my name. You bear my DNA. Dito ka lang sa yakap ko. Dito ka lang. At alam niyo po ba, one of the things na gustong ipatawag ng Panginoon sa atin, sa Kanya, is the word Abba. Alam niyo ibig sabihin ng Abba? Tatay. Yung tatay na close sa kanyang anak. Ama, tatay, tatay. Alam niyo po, kahapon nandun po ako sa isang camp. Meron po kaming portion sa camp, ang tawag ho doon Q&A. Meron silang mga tanong kung ano-ano, anything under the sun, sasagutin namin. And then I was struck with a question. Sabi nung question, Pastor, nagsisimba ako. Pastor, Christian na ako. Pero Pastor, ang tingin ng asawa ko sa akin, makasalanan. At alam kong tingin ng Diyos sa akin, at alam kong galit ang Diyos sa akin. This is the question, yung dulo ng question, di ko nadala yung paper, kinrampol ko na eh. Yung dulo ng question ito, sabi niya, Pastor, sino ba ako? And I answered the question, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung
gaano kalawak yung kasalanang nagawa mo, kung gaano kalalim yung kasalanan na nagawa mo. Ang alam ko lang kung gaano kalawak yung pagmamahal ng Panginoon at kung gaano kalalim yung pagpapatawad niya sa iyo. Wala akong pakialam kung ano man ang tawag sa iyo ng Diyos, anak. Sa Kanya ka. Pagkatapos po ng Q&A, there was an old lady na lumapit sa akin. Matanda na ho, siguro in her 60s. And she was crying. Pagkatapos, nakahalukip po yung kanyang balikat, nakayuko ho yung kanyang ulo. Pagkatapos, sabi niya, Pastor, ako po yun. Marumi po ang tingin ko sa sarili ko. Sabi ko po sa kanya, pwede ko po ba kayong ipanalangin? At sabi ko po sa kanya, alam niyo po kung sino kayo. Ikaw ay anak ng Diyos. You're a daughter of the King. You're a daughter of the King. Iyon ka. Anak ka ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Earth, parte ng solar system? Alam niyo yan eh. Ang lawak ng Earth, kanina nga sinusukat na nila. Yung mga host natin, may Fahrenheit pa, tsaka circumference and diameter. Antindi. Nasaan ang Earth dyan? Dati sa sineskwela, sabi, Mang Victor Espinosa. Earth. Pangatlo tayo. Ang solar system natin, kabilang dito sa Milky Way Galaxy. Ito yung solar system natin. Kita nyo pa ba yung Earth? Dulo-dulo, ang measure ho niyan is 100,000 light years. Gano'ng kalawak yung light years, Toray? From one end of our Milky Way Galaxy to the other end, 100,000 light years. Alam mo kung gano'ng kalawak yung 100,000 light years? Ang isang light year ho is traveling ng 300,000 kilometers per second. Mula po sa Pasig hanggang dito sa Bulacan, 42 kilometers lang. 300,000 kilometers, isang segundo, mag-travel ka ng ganung kabilis sa loob ng isang taon, ang tawag doon light year. Light year, 1 light year. 100,000 light year will take you an eternity. Ang lawak pala ng Milky Way Galaxy ito. Sobrang lawak. Wala pa yun. Wala pa yun. Yun yung galaxy natin, no? Milky Way Galaxy. Sabi ng mga scientists ngayon, ang observable universe ay meron 2 trillion na Milky Way Galaxy. Toray, nasan yung Earth dyan? Milky Way Galaxy nga, hindi ko makita dyan. Ganong kalawak, ganong kalaki, ganong kadakilang Diyos yung sinasamba natin. And yet, He goes here today and He calls you mine. Akin yan. And He calls you by name. At sabi ng Panginoon, sobrang tindi nung, ayoko sabihin, baliw na baliw yung pagmamahal niya. To the point na sabi ng Book of Matthew, He even counts the number in your hair. Yung number of hairs in your head, on your head. Binibilang niya yun. Ito yung Diyos, star-breathing God. And He calls you mine. Akin yan. Wow. God is giving you a new sense of identity. At sabi doon, He is calling you by His name. Sa akin yan. Anak ko yan. He's giving you a new sense of identity. Pangalawa, He's giving you a new sense of intimacy. Ano ibig sabihin ng intimacy, Toray? Pagiging malapit. Pagiging malapit. Ano sabi ng Bible dito? The second verse, sabi ni Lord, dahil akin ka, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Kanina, natutuwa ako doon sa unang nag-testimony. Totoo yun no? Alam natin kapag
may mga bagay na dinadaanan natin kasi alam natin meron tayong kailangan ayusin sa harap ng Panginoon. You need to understand, ang Panginoon, sometimes He will not remove the consequences of our wrong decisions. May mga pagkakataon, hindi tatanggalin ng Diyos ang consequences ng mga maling desisyon na nagawa ho natin sa buhay natin. Let me take Jeremiah chapter 29 verse 11. Ewan ko kung nandyan yun. Hindi ho pinangako ng Panginoon yan. Pero ang pinangako ng Panginoon, nabulilyaso mo yung nakaraan mo, nabulilyaso mo yung mga desisyon mo in the past. Pero sabi ng Panginoon, if you are of a broken spirit and a contrite heart, I can never despise you. Hindi kita pwedeng itaboy. Hindi aalisin ng Diyos minsan yung consequences ng mga maling nagawa natin. Pero sasamahan kanyang saluhin yung mga consequences na yun. Ang sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man dyan sa mga bagay na yun, hindi ka malulunod. A newer sense of His presence. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to ano daw? Prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future, an unexpected end. Nabasa niyo na po ba yung verses bago yun? Nabasa niyo na ho ba yung chapter bago yun? Merong isang, excuse me for the term, siraulong propeta. Prophesy ng prophesy. Sabi niya, hindi naman talaga tayo magtatagal. Kasi yung sinabi na Isaiah, natupad kay Jeremiah. Hindi naman talaga tayo magtatagal dito sa Babylon. 2 years lang tayo. Pero sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sawayin mo nga yung siraulong yun. Mali yung mga pinagsasasabi nun. Sawayin mo. Sabihin mo, magtanim na sila dyan. Sabihin mo, maggumawa na sila ng mga bahay dyan. Verse 4, verse 5. Sabihin mo, mahalin nila yung lugar. Alam mo kung bakit? 70 years silang magtatagal dyan. Pero sabi ng Panginoon, sabihin mo rin sa kanila, kahit na yung hopes nila, kahit na yung inaasahan nila hindi matupad, kahit na yung pinapangarap nila, hindi yun yung makuha nila, sabihin mo sa kanila, alam ko kung anong ginagawa ko sa buhay nila. Lalo na pag tinuloy niyo yung Jeremiah 29:12-13, sabi doon, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Kung hahanapin mo ko, mararanasan mo ko. Yun ang pangako ng Panginoon. A newer sense of intimacy. Hindi ka na lang basta lalapit sa Diyos kasi may kailangan ka. A newer sense of the love of God. Alam niyo po, hindi ko natatagalan to kasi busog na tayo sa mga patotoo eh. Padaliin ko na lang po. Nung yung anak ko po, 11-month-old, nabitawan ho siya nung tita ko, nabagok ho siya, tumama ho sa kantong bakal ng isang gate yung ulo niya at nabasag ho yung bungo niya. Wala ho kong perang pampa-opera sa anak ko. Hinihingan ho kami ng $250,000. Pagkakita ko ho dun sa anak ko, nasa ospital ho siya, punong-puno ng dugo yung kamay ng asawa ko, yung mukha ng anak ko, halos putla na. Pagkatapos, nagsisiso sa buhay at kamatayan yung aking anak. Wala ho akong pera, pero sabi ko, sige, operahan nyo na ho. Hindi ho ako magaling kumanta. Kaya ho ang pinili kong asawa, magaling kumanta. Ang bonding time nila nung anak ko, kumakanta ho siya ng oyayi, ng pampatulog na kanta dun sa anak ko. Nung ooperahan na ho sa ulo yung aking anak at 11 months, daming tanong na isaisip ko. Habang inooperahan yung utak niya, inooperahan ng Panginoon yung puso namin. Ang dami kong tanong, sabi ko, ganito ba maglingkod sa Diyos? Reserva ko na yung kwento na yun sa susunod na pagkakataon. Pero po, ang pinayagan lang na makasama sa operating room yung asawa ko. Pagkatapos, nasa labas lang ho ako. After 5 minutes, nakita ko yung asawa ko. Hagulgol ng hagulgol. Iyak ho siya ng iyak.
Hindi iyak eh. Hagulgol talaga. Rinig sa buong ospital. Pagkatas niyakap ko lang po yung asawa ko. Tapos, sabi ko sa kanya, bakit? Bakit ka umiiyak? Sabi niya, kasi pinapatulog ko yung anak mo eh. Pagkatapos kinakanta ko sa kanya yung mga kanta namin paggabi. Pagkatapos habang kinakantahan ko siya, pumapayapa naman siya. Habang kinakantahan ko siya, unti-unti siyang sinasaksakan ng anesthesia, ng anesthesiologist. Pagkatapos umiyak ng malakas yung anak mo, ang huli niyang sinabi, Mama. Kaya siya umiyak, yung asawa ko. Kasi hindi niya ma-attempt. Nadadaanan ng anak namin yung ganong klase ng pagkakataon. It reminded me of a verse in the book of Zephaniah. Sabi dito, Zephaniah. Sige po, palipat na lang po. In Tagalog, sabi dito, a newer sense of His presence. Ganunan mo lang ako. Sabi dito, nasa piling mo si Yahweh, na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. By the way, sinulat to ni Zephaniah nung nasa Babylon na sila, tapos nakabalik. Tapos sabi dito, masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Sino yung aawit, Toray? Kanina kumanta tayo sa Diyos. Alam mo ba, sa panahon ng pagsubok mo, pag wala ka ng maialay na kanta sa Diyos, sabi dito, siya na yung kumakanta, He sings over you with songs of deliverance. He sings over you yung mga pangakong hindi kita iiwan. He sings over you yung mga pangakong walang iwanan. He sings over you yung ako bahala sa iyo, sagot kita. He sings over you and He says to you, wala tong iwanan, kasama mo ko hanggang dulo. And He sings over you today. He's giving you a newer sense of intimacy. Yung apat na tumayo dito, pagtapos ng mga karanasan nila, for sure, pati patot panabla itataya ko. Mas naging close sila kay Lord pagkatapos ng mga pagsubok na yun. The Lord is drawing you nearer to Him today. He's giving you a newer sense of identity, a newer sense of intimacy. And last, kaya pa po ba? And a newer sense of affinity. A newer sense of affinity. Ano yung affinity, Toray? A newer sense of closeness. Yung pagiging, yung terms of endearment, yung pagiging malapit nyo sa isa't isa. Sabi ho dito, nung sumunod na verse, I am, ano daw? The Lord, your God. Yung mga batang 90s, may mga batang 90s ho ba dito? Yung mga walang ibang tinugtog kapag may hawak na gitara, kundi yung, ano yun? Ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Yes. Ikaw na ang may sabi. Ting. Ang sarap no? Na ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Na sinabi ng Panginoon, hindi ka lang basta akin. Ang sabi ng Panginoon, sa'yo na ako. Sino ho dito nakakaalam ng 10 Commandments? Ano yung 10 Commandments? Buksan niyo yung Bible niyo, Exodus chapter 20. Alam niyo po ba sa wikang Hebrew, hindi talaga yan 10 Commandments. Ang tawag dyan, Decalogue. Decalogue. Ibig sabihin ng Deca, 10. Ano ibig sabihin ng log? Commandments? Hindi. 10 words. 10 words. Ang mali ho sa atin, inuuna ho agad natin, you shall have no other gods before me. Wow. Itong mga Israelita na to, inalipin sila sa Egypt. Pagkatapos, pagdating nila sa Mount Sinai, ang sasabihin agad ng Panginoon, bawal to, bawal to, bawal to, bawal to, 10 yan, ha? Sundin nyo yun. Alam niyo po kung bakit nagkakamali tayo? Kasi ang umpisa nun, hindi naman yung don't have any other gods before me. Alam niyo kung ano una doon? Buksan nyo yung Bible nyo. Exodus chapter 20, verse 2. Ano sabi doon? Ano po sabi? I am the Lord your God. Sa'yo ko. Sa inyo ko. Hindi ko kayo pahihirapan ng kung ano-anong utos.
Gusto kong sabihin sa inyo that it's not about ritualistic obedience. It's about my relationship with you. Gawin nyo to kasi mahal nyo ako. A newer sense of affinity. Sabi dito, I'm the Holy One. Ano ba ibig sabihin ng banal? Ang ibig sabihin ng banal, hindi siya marumi. Ang ibig sabihin ng banal, wala siyang katulad. Iba siya. Sa inyo ko, I am the God of Israel. Ako yung tagapagligtas mo. At sabi dito, you are, ito tawag ng Panginoon sa'yo. You are, sabihin mo, precious, and you are honored in my sight. Ang sabi ng Panginoon sa Israel, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Pag sinapchap mo yung salitang mahalaga, makukuha mo yung salitang mahal at alaga. Dahil mahalaga ka sa Diyos, mahal ka niya at aalagaan ka niya. At ang pangako ng Panginoon sa'yo ngayong oras na ito, you are precious to Him. Ikaw yung kayamanan ng Panginoon. Even to the point na kinailangang yung kayamanan ng langit si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupa para lang makuha niya yung puso mo. You are precious in His sight and you are honored. Sabi ng iba, you are unloved. Sabi ng iba, you are rejected. Sabi ng iba, you are unworthy. Ang sabi ng Panginoon, you are precious and you are honored. Pinapahalagahan ka. Bakit, Toray? Ito kasi yung pinakamasarap. Because I love you. Kasi mahal kita. Kasi mahal ka ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon. Kasi mahal ka ng Diyos. To the point. Sino dito may tattoo? May tattoo po kayo, Pastor. Ako din po. Yung mga may tattoo, hindi kayo nagpapatato ng basta-basta lang. Ano pinapatato nyo? Yung mga mahahalagang tao, minsan pangalan, minsan muka, minsan Dragon Ball, Ghost Fighter, Pokemon. Bahala kayo sa trip nyo. Alam niyo ba ang Diyos may tattoo? Grabe naman si Tore, masyadong blasphemous. Di ako nagsabi nun. Sabi dito, I have, tignan nyo sa ibang version, ano nakalagay dyan. Hindi lang nga basta tattoo eh. I have engraved. Inukit ko. Inukit ko yung pangalan mo. Saan? In the palms of my hand. Bakit ka nagpapatato? Para di ko makalimutan, Toray. Para bigyan ko ng honor yung pinatatuan ko. Ito yung tanong eh. Paanong yung isang Diyos na walang kapasidad makalimot, kailangan niya pang ipatato, kailangan niya pang i-engrave, iukit yung pangalan mo sa palad niya? Of course, this is figurative language. This is hyperbolic language. Sabi dito, I have written your name on the palms of my hands. Kasi ito yung gusto niya sabihin. Kasi lagi ka nasa isip ko. Talaga, Pastor, nasa isip niya ako. Oo. Tapos na ako. Tapos na ho ako. Paano ko nalamang totoo pa rin yan hanggang ngayon? Naalala niyo pa yung 3 bagay? Bibigyan ka ng Diyos ng panibagong sense of identity, intimacy, affinity. Paano ko nalamang totoo pa rin yan hanggang ngayon? Kasi pinadala niya si Jesus para sa'yo. Yung anak ng Diyos, naging anak ng tao para tayong mga anak ng tao magkaroon ng pagkakataong maging mga anak ng Diyos. Identity. Yung anak ng Diyos, si Jesus Christ, the Son of God, ipinako sa krus ng Kalbaryo, was forsaken. At sabi doon, the Father, dahil pasan niya yung mga kasalanan natin, ang Ama ho, could not even look. Nahiwalay ang anak sa Ama para tayo hong mga hiwalay sa Ama ay maging malapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Intimacy.
Si Jesus Christ po ay naging kasalanan, inako yung ating mga kasalanan, yung kabanal-banalan, pinasan yung ating mga kasalanan, para lang tayo hong mga makasalanan, kaya niya nang matawag na akin na yan. Precious and honored affinity. Kaya ko alam na kung ano yung totoo sa Israel, totoo pa rin sa atin ngayong oras na ito. Meron po, tapos ako. Ito lang ang tanong. Ito ang challenge ko ho sa inyo. Kaya sabi ko ho sa inyo, medyo hindi cute yung verse natin eh. Kasi pagkatapos ng verse, ito sabi ng Panginoon, yet, pagkatapos ng magagandang pangako ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kaso hindi ka tumawag sa akin eh. Kaso inayawan mo ako. Sana ngayong hapon na to, wag mong ayawan ng Panginoon. Hindi habang buhay ang panawagan ng Panginoon. May time limit din yan. Darating yung panahon na sasabihin ng Panginoon, tama na. Tama na. I challenge you today, if you are here today and you are saying, Pastor, walang direction yung buhay ko, God offers you. Hindi ko masabing fresh start eh, kasi hindi naman mawawala yung past mo. Ang masasabi ko lang, kaya niyang gawan ng paraan. Naalala niyo pa yung football player kanina? Si Roy Riggles. Nung first half, iyak ho siya ng iyak. Pagkatapos kinausap niya yung coach niya. Sabi nung coach niya sa kanya, Roy, huwag ka na umiyak. Bumangon ka. Go back. The game is only half over. Hindi pa tapos. Roy, hindi pa tapos. Tandaan mo to, hanggat di pa tapos ang buhay mo, hindi pa siya tapos sa buhay mo. You are here today. Kaya ka nandito ngayon because the Lord wants to give you something new. Iba naman. Iba naman. Alam niyo po ginawa ni Roy? Pinunasan niya yung mga luha mula sa kanyang mga mata. And he did the most stellar comeback of his career. Hindi sila nanalo. But boy, oh boy, he made a new name for himself. Tinawag na ho siyang comeback. Ito po yung one of the greatest comeback in history, in sports history, si Roy. Alam niyo po, meron isang Japanese pottery. Ginagawa ho nila to sa Japan. Pag yung isang pottery nabasag, tapos wala na siyang silbi, ang gagawin ho nung master potter, para magkaroon ng silbi yung basag-basag na pottery, kukunin niya po yung bawat piraso. Pagkatapos tatagpian niya ng ginto. Ang tawag ho dun sa proseso na to, kintsugi o kintsukuroy. Ang ibig sabihin po nito is to repair with gold. Hindi na siya magiging kagaya nung dati. Alam niyo po kung bakit? Itong version na to mas mahal. Itong version na to mas pricey. Alam niyo po kung bakit? Kasi the master potter took time para ayusin yun. Hulmahan ng ginto at gawin siyang kagamit-gamit ulit. Pastor po natin, ganun. Yung mga nandito po, ganun. Ako po, ganun. If you are saying here today, Pastor, masyado na akong basag eh. Ilapit mo sa Panginoon. Pagkatapos ipagkatiwala mo sa Kanya. I was talking, 9 years ago, I was talking to a friend. Matagal na siya nag-church, pagkatapos siya yung unang naging church goer sa pamilya nila. Pagkatapos tong tao na to, nawala sa church for 10 years, bumalik ho, pagkatapos bumisita sa simbahan namin. We had one Sunday, ang tawag namin doon, Confession Sunday. Pagkatapos nagulat ako, dumating siya, may kasama ho siya. And while he was there, sabi ko, humanap kayo ng prayer partner nyo, kung saan pwede kayong mag-confess ng mga kasalanan nyo sa isa't isa. Tapos lumapit siya sa akin, sabi niya, Pastor, pwede bang tayo yung magka-partner? Sabi ko, walang problema.
Pagkatapos pumunta po kami sa isang sulok, ang ginawa niya, wala pa man akong sinasabi, humahagulgol na. Sabi ko, anong problema? Sabi niya, Pastor, galing po kasi ako sa doktor. Sabi ho ng doktor, 6 na buwan na lang ho ako. Sinabi ho ng doktor, 6 na buwan na lang ho, mamamatay na ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Pastor, yung lifestyle ko nung lumayo ako sa Diyos, I went from one wrong relationship to another wrong relationship, one wrong decision to another wrong decision, one wrong relationship to another wrong relationship. And right now, Pastor, I have HIV. Incurable. Sabi ko, kung may 6 na buwan ka na lang, pwede ba ibuhos mo na lahat sa Panginoon? He started to attend camp again. He's a part of the LGBTQ community. Doon sa camp, ang bina-Bible study niya, mga LGBT rin. Kasi alam niya yung pinagdaanan. He started sending young people to the seminary. And siya rin mismo, he had a growing sense. Gusto niya makabalik sa Panginoon. Every day, nag-start sila ng new church, nandun siya, in-all out niya sa Panginoon. In-all out niya sa Panginoon. That was 9 years ago. Nakita ko yung birthday post niya this Feb. Biyaya ng Panginoon, buhay pa naman. Alam niyo tawag doon? Biyaya. Alam niyo tawag doon? Awa. And the background of this, I want to share this. Maikli lang to. It's a poetry na sinulat ko na base doon sa storya nung kaibigan ko na yon. And this is an imaginary conversation between him and God. Tapos sabi ko, okay lang ba i-share ko sa iba? I wrote this 8 years, 9 years ago. I want to share this to you. Tawagin ko yung worship team to help me out. Tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Kamusta? May problema ba? Matagal-tagal na rin mula nung huli tayong magkita. Batid ko kasi na nandiyan ka pag nagkagipitan na. Pag nasubukan mo na lahat ng paraan na tumuwi kang talunan. Pag nilapitan mo lahat ng pwede mong sandalan pero iniwan ka rin namang luhaan. Pag kinalugan mo na lahat ng kasulok-sulukan, ngunit wala ka rin namang natagpuan. Pag naisugal mo ng buo mong katauhan pero uto-uto ang labas mo sa hamigan, huwag kang mag-alala. Hindi kita ikakatwa. Alam mo namang hindi ko maitatago, hindi ko maikakaila na sinisinta kita, na gustong-gusto kita, na inaasam kita, na hinihintay kita. Hindi kita itataboy at pababalikin sa pinanggalingan mong lungga. Hindi kita isusumpa at papaliguan ng masasakit na salita, pero makakaasa ka. Ihahatid kita pabalik sa kung saan tayo nagsimula, sa umpisa. Sapagkat sa umpisa mo makikita ang ganda ng aking habag at biyaya. Gayon na nakagawin mo na kasi na paulit-ulit itong isawalang bahala. Lamang na lamang kasi para sa iyo ang pandaraya ng mundo, ang malulong sa tamis ng laso nitong mga pangako. Pagsinta ang inalok nito sa iyo, ngunit iniwan ka nitong bilanggo. Kaya nang magtangka kang kumawala, ginapos ka nito ng tanikala. At nakita kong umiiyak ka, Diyos ko, iniwan mo ako. Kung kailan ka kailangan, saka ka pa lumayo. Sa bawat hikbi at tangis ko, doon mo pa inilihis ang puso mo. Pero isipin mo, kahit na
Sanlibutan ng pinili mo. Pinilit ba kita pabalik sa piling ko? Nakasadlak ka sa kinalalagyan mo, pero hindi dahil iyan ang kalooban ko. Ibinigay ko ang kalayaan mo para maranasan mong tunay na mahalin ako. Niyakap kita, hinaplos ang iyong kaluluwa, at ninasang huwag ka nang kumawala. Angkin mo kasi ang di maikukumparang ganda na walang ibang nilikha. Naalala mo pa ba? Kanyang nilikha sila ayon sa sariling wangis at hulma. Ikaw kasi ang aking obrang katha, kaya bugtong man sa'yo o mahabang palaisipan kung bakit ganito na lang kita talaga pahalagahan, na para bang masugid na mangingibig o baliw na walang ibang mapagdiskitahan. Pero kasi, anak, yan ang turing ko sa'yo eh. Hindi ko maitatago. Sabik ako sa presensya mo at upang patunayan ko yan, niyakap ko ang krus na sukat mong kabayaran. Tignan mo, ang mga kamay na sumalo ng mga pakong tinubog sa lason ng kasalanan. Kasi kailanman di ko nakahayaan ang sino mang sumira sa iyo ng lubusan maliban sa iyo. Nasa pagpili mo kung aalpas ka ba o mananatili sa kanlungan ko. Kanya-kanya man tayo ng pagpapasa o gusto, pero ayaw kong magpatuloy ka sa kasiraan mo. Sumampalataya ka na may magandang plano kong nilikha. Ayusin ang lahat ng kasiraan na dinala ng sumpa. Huwag ka na kasing mag-alinlangan dahil dalawa lang ang pagpipilian. Mapahamak o magtamo ng tunay na kaligtasan. Kundi ka man makinig o piliing gawing manhid ang iyong kamalayan, iyong tandaan. Magkaroon ka man ng lahat ng alok ng kamunduhan, ng panandaliang aliw na maglalaho rin naman. Buhay at kaluluwa mo ang hihinging kabayaran. Naway sumagi man lang sa iyong kaisipan na walang kabuluhan na masadlak sa kabulukan. Anak, hanggang kailan ka magpapagamit? Hanggang kailan ka magiging talunan? Simulan mo sa umpisa. Bumalik ka sa simula. Namnamin mo ang bawat letra at tugma, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang umpisa, aking sinta. Huwag ka nang lalayo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Mabilis lang to. Doon sa krus, ako'y Sige lang, worship team. Sige po, kanta lang ho kayo. Mabilis lang to, mga kapatid. If you are here today, hindi ko alam kung anong pangungusap sa iyo ng Diyos. Hindi ko alam kung anong nais ng Diyos sa buhay mo. Pero gusto ng Diyos na mabuhay ka sa biyaya niya. Huwag ka nang kumawala. He wants to give you a new sense of identity. Sa Kanya ka. He wants to give you a new sense of intimacy. Huwag ka nang lalayo. He wants to give you a new sense of affinity. You are precious. You are honored. Sa Kanya ka. Huwag ka nang lumayo sa Kanya. And if you are here today, gusto mong gumawa ng desisyon, ang naghihiwalay lang sa'yo ay yung unang hakbang mo papalapit sa Kanya. This space sa harap, this is sacred space. This is a holy place sa harap ng Panginoon. If you are here today and you are saying, Toray, ayoko nang magpatigas sa Panginoon. Gusto kong lumapit sa Kanya. Bibilang ako ng 3. Hindi natin paghihintayin ng Diyos. Bibilang ako ng 3. If you want to pray to the Lord, samahan mo ako dito sa harap. Lumuhod ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. 1, 2, 3. The Lord is leading you. If you are nasa likod ka,
Pwede kang lumapit dito. Make your way. Make your way. Make an effort. Make an effort. Jesus, ako'y Lapit ka dito. Lapit ka. walang hanggang Lapit ka sa Panginoon. Lapit mo sa Panginoon. puso ko'y sa'yo. He wants you here. Gusto ka niya dito. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka lang. Walang alisan. Sa presensya niya lang. Dito ka lang. Dito lang. Ako'y binago na. The Lord is moving in your heart. Lumapit ka lang. Lumapit ka lang sa Panginoon. Lapit ka lang. Walang kahihiyan. No shame. No shame. You are precious. Ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang. Ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, hangad ko na ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Maybe you are here today. May nag-imbita sa'yo. Clueless ka. Ano bang ginagawa nila dyan? We just want to present to you na mahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat ng kabulukan na niyakap mo sa buhay. He wants to give you a fresh start today, a new start in Christ. Kung nandito ka ngayon, sinasabi mo, Toray, wala akong alam na pagkakataon sa buhay ko na pinagsisihan ko yung kasalanan ko at sumuko ako kay Jesus Christ at kinilala ko si Jesus bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng aking buhay. Wala akong maalala. Kung ikaw yung tao na yun ngayon, hihilingan kita ng isang matapang na bagay. Okay lang ba? Walang iba nakatingin. Lahat ng ulo nakayuko, lahat ng mata nakapingit. Walang iba nakatingin. Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay mo, pwede ba itaas mo yung isang kanang kamay mo, taas mo lang. Gusto mong tanggapin si Jesus Christ, wala ka pa naalalang pagkakataon, pwede ba kitang invite sa isang simpleng panalangin? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, makasalanan po ako. Marumi po ako. Hindi po ako karapat-dapat para sa iyo. Pero maraming salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Sa kabila ng iyong kabanalan, pinadala mo ang iyong bugtong na anak para mamatay para sa akin. Ngayong oras na to, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinagsisisihan ko ang kasalanan. Tinatalikuran ko ang kasalanan. At ngayong oras na ito, ikaw na po ang maging Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Sabi ng pangako ng Panginoon, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, binibigyan ka niya ng karapatang maging anak niya. You can bring down your hands na po. Purihin ang Panginoon sa mga niligtas niya ngayon. Last na lang ho, and I will pray. Maybe you are here today and you are saying, Toray, pag-pray mo ko, pakiramdam ko, may namamagitan sa amin ng Panginoon. Maybe it's a problem, maybe it's sin. Christian ka na, mananampalataya ka na, pero nandito ka sa church, maaaring core group ka, nandito ka pero milya-milya yung layo ng puso mo sa Panginoon. You are here today, and I'm glad to tell you, the Lord has found you and will never let go of you. Huwag ka ring umalis sa presensya niya. Huwag kang nang umalis sa presensya niya. If you are that person today, manalangin ka lang sa Panginoon. And let me pray for each and every one of you na nandito ho ngayon. Panginoon, nagpapasalamat ho ako, Panginoon, sa iyong kabutihan,
Panginoon, dinadalangin ko po ang mga kapatid ko na lumapit dito sa harap. Sa mga kapastoran ho natin, can we just pray for the people na lumapit po dito sa harap? Sa mga kapastoran ho natin, sa mga pastora ho natin, pag-pray ho natin itong mga taong lumapit sa harap. Can we just minister to them? While I'm praying for them, Lord, Ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Hipuin mo po ang puso, yung buhay ng mga kapatid ko na ito, Panginoon. Ano man ang pinapanalangin nila, ano man, Panginoon, ang sinusuko nila, Panginoon. Dalangin ko po, Ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Ipakita mo kung gaano kakabuti. Iparamdam mo ang pagyakap mo, Panginoon, sa kabila ng kanilang pangungulila, Panginoon. Ipakita mo, O Diyos, na Ikaw yung Diyos na hindi pa tapos sa buhay nila. Na Ikaw yung Diyos na kumikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Sa bawat isa na nandito ngayon, dinadalangin ko, Panginoon, that you do something new in their life. In their life. Baguhin mo muna yung loob, Panginoon. Panginoon, kumilos ka po sa buhay nila, Ama. Dalangin ko po, Panginoon, if they are needy, may pangangailangan, Ikaw po maging katugunan nito, Panginoon. If they need something in their lives, Panginoon, they need a refreshment in their lives. Yung iba pagod na, Panginoon, bigyan niyo po ng kapahingahan. Yung mga nahihirapan, bigyan niyo po ng kaginhawaan, Panginoon, na nanggagaling lang sa iyo. We just pray, Lord, na Ikaw yung patuloy na kumilos. Banal na Espiritu, gawin niyo po ang mga bagay na di namin magagawa. Ikaw lang, Panginoon, ang magbago ng buhay ngayong oras na ito, Panginoon. As we minister to your people, I pray continually for BGO. Pagpalain niyo ang iglesia na ito, Panginoon. I pray for our pastors, lalo na po, Panginoon, kay Pastor Alan, kay Pastor Neri, Panginoon. Sa lahat ng kapastoran, sa lahat ng workers, I lift up this church sa pangalan mo, Panginoon. Patuloy mong palaguin. Patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon, bilang lighthouse dito sa community na to and beyond. Patnubayan niyo po ang buong pamilya na ito. And when everything's been said and done, we will just worship you and we will just honor you today. Salamat po sa patamis na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, manunubos, at kaibigan. Amen at amen. Amen. Pwede mapalakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Grabe. Grabe. He is really doing something new sa Bethel Global Outreach. Amen. Teka lang, magsishades lang na mamagapay mata ko. Grabe, iyak eh. Amen. Pwede muna tayo huminga. Isang malalim. Pwede mo palakpakan natin si Lord minsan pa. Grabe, wala tayong ibang magawa kundi magpasalamat, magpalakpak kasi Amen. Grabe, nag-overflow talaga yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yes. Kulang yung palakpak natin, yung mga magagandang salita natin. Tatanungin ko ba kayo, sino po yung na-bless ngayong hapon na ito? Amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Pero syempre, alam ko naman lahat tayo may mga natutunan. Ate Che, what's your takeaway sa tinuro ng Pastor Toray? Actually, isang takeaway ko na-remind ako kanina. Kasi sabi ko nga sa'yo, 12 years na akong nasa church. And for the longest time, I've been serving the Lord. And there are times that I tend to forget na kahit pala wala akong gawin, mahal ako ng Lord. Kasi sobrang busy ka na sa ministry, sobrang dami mo nang ginagawa sa life. And then I was reminded today na anak, mahal kita. Sinisinta kita, I honor you and I love you. And I think I need that. I really need to hear that. Kasi there are times, when you fail as a person, as a minister, di ba? Habang naglilingkod ka sa Panginoon, you tend to think na parang baka nababawasan na yung pagmamahal sa akin ng Lord. But that's not true. Kasi mahal tayo ng Lord, mahal ako ng Lord, mahal tayong lahat ng Lord. And syempre, ano namang takeaway mo, Kuya Brian? Actually, halos, medyo same din dyan. Kasi yung sinasabi ng Pastor Toray nung lalo kanina nung pinag-pray pa niya yung mga workers. Sometimes, sa lahat po ng mga kasama nating mga naglilingkod, isa sa pinakamahirap nating gawin, umamin.
no? Umamin na hindi ka na okay. Kanina habang nagpe-pray si Pastor Toray, nung sinasabi niya na kung ikaw, worker ka, naglilingkod ka sa Panginoon, feeling mo parang may namamagitan na sa inyo ni Lord na hindi maganda. Sabi ko, Panginoon, parang kinakausap mo ako doon Kasi mahirap pong aminin na na meron na, pero pag nararamdaman mo na feeling mo parang hindi na to tama, parang meron ng parang ang layo na ng presensya ng Diyos, parang mailap na. So it's time para bumalik. At nakakatuwa po kasi alam ko, sabi nga ng Pastor Toray, nandito tayo, hindi nagkataon, sinabi ng Diyos to kasi mahal tayo ng Panginoon at gusto ulit niya tayong abutin. Amen. Kaya everyday sa atin, I love day. Amen. Ayan, dahil nag-overflow ang love ng Lord. And huwag kayong mag-alala kasi hindi pa huli ang lahat. This will be still our best spiritual year yet. Yes. And of course, we would like to appreciate our dearest pastor sa kanyang shinare ngayong araw na ito. May we call our Pastor Alan Ramos to award the certificate.